Gado para sa damned. Isinulat ni Rainier Weirs. Alam ni Camberton sa pamamagitan ng muffled ring kung alin sa kanyang dalawang telepono ang kukunin. Gayunpaman, nag-alinlangan siya. Sino ang maaaring tumatawag sa kanya ngayong gabing ito, sa sekretong ito, hindi nakalistang wire. 6 lang sa kanyang mga kliyente sa ilalim ng lupa ang nakakaalam ng numero. 2 sa mga ito. Mga ginoo ng kaina hinalang integridad ay lumabas sa pinto, 2 ang nasa Europa at ang isa ay nasa bilangguan. Ang ika-6 ay si Burkhotten. Ngunit, patay na si Burkhotten. Muling tumunog ang muffled bell. Tinakpin ng matigas na kamay ni Camberton ang duyan at itinaas ito sa kanyang tainga. Wala siyang sinabi. Kanina pa siya hindi nagsasalita sa linyang ito. Kung sino man ang nakakaalam ng numero nito ay dapat alam din ang code word na kailangang bigkasan ni Camberton. Bago siya makasagot, ang kasalukuyang salita ay dumating, sanggunian kwarto. Binibigkas ito sa mababa, hindi pamilyar na tono. Sino ka? Ungol ni Camberton. Ang kanyang mabilog at maputing mukha ay walang ekspresyon na maskara, maliban sa isang kislap ng hinala sa kanyang makapal na mga mata. Kaibigan ni Hatton, bulong ng estranghero. He gave me this number. He told me to call when I was in a jam. Anong pangalan mo? Smith. John Smith. Very unusual, ninisya ni Camberton. I've never heard that before. Hindi kita kilala. Teka, makikilala mo ako kapag nakita mo ako. Bakit kita makikita? Dahil may pera ako para sa legal advice. Single ka ba? Yes, I do. Guhit ni Camberton sa naiinip na tono na pinabulaanan ng kasakiman sa kanyang piggy eyes. Alam mo ba kung paano pumunta dito? Alam ko ang lahat ng alam ni Hatton tungkol sa iyo. Pupunta ako sa likod mo, gaya ng lagi niyang ginagawa. I'll be there in 10 minutes. Ang abogadong kriminal na si Horace L. Camberton, ano man ang sabihin mo, ibinaba ang telepono, sumandal sa kanyang upuan, at binalik ang tingin sa artikulo sa pahayagan na binabasa niya bago ang pagkagambala. Mas maaga sa umaga na iyon, ayon sa artikulo, si Burkhotten at 2 kasama ay binaril at napatay habang ninanakawan ang First Industrial Bank sa Willow Ridge, isang timog-kanlurang suburb ng Chicago. Ang bangkay ni Hatton ay kinilala ng pulisya. Ang 2 pa ay tila mga kriminal na recruit. Hindi pa alam ang kanilang mga pangalan. Ang tanging ikinalulungkot ni Camberton matapos basahin ang artikulo ay nasa kanyang pitaka. Si Hatton ay isang mahusay na bayad na kliyente, at kahit na hindi niya kailangan ng legal na payo para sa nakaraang taon, maaga o huli, kung hindi niya pinatay siya. Marahil, gaya ng naisip ng abogado, ang hindi kilalang lalaking ito na tumawag sa telepono, bilang pinagmumulan ng mahal na pag-alis, ay hahalili sa mahal na pag-alis. Gayunpaman, hindi masasabi ng isa ng sigurado. Mas mabuting maging handa sa anumang uri ng pagdating. Mula sa kanyang library table, inilipat ni Camberton ang isang load na revolver sa kanyang kanang bulsa ng coat. Pagkatapos ay pumasok siya sa kwarto at binuksan ang pinakataas na drawer ng kanyang bureau. Mula rito ay kumuha siya ng isa pang may kargang pistola at inilagay sa kanyang kaliwang bulsa. Naiinip siyang naglakad pabalik-balik sa 2 silid na binubuo ng kanyang suite sa Avon Arms Hotel, isang receivership skyscraper sa Diversey Parkway sa Clark Street. Ito ay pugad ng mga hamak, tulisan, at matikas na suot ng mga hooligan. Karaniwan sa kapaligirang ito, sa anino ng double cross, naramdaman niya ang perpektong tahanan, ngunit ngayong gabi ay hindi siya mapalagay. Habang hinihintay niya ang kanyang gabi-gabi na pagbisita, hindi siya kailanman natakot sa paparating na gulo kaysa ngayon. Sa halip na tawagin na buksan ang pinto at ilang pulgada lang ang layo mula sa kanyang panauhin, inilabas niya ang kandado, bumalik sa kabila ng silid, at umupo sa isang tuwid na likod na upuan na nakaharap sa pasukan. Nakasubsob sa bulsa ang bawat basa niyang kamay, may hawak na baril. Ngayon, naisip niya, kung hindi ko gusto ang hitsura mo, Mr. Smith, o kung sino ka man, o kung ano ka pa man, ilalabas kita muli. Walang sino man ang maghahabol ng mabilis sa maliit na Horace. Ang narinig niyang katok ngayon ay sekreto, halos hindi marinig. Ngunit malakas at malinaw ang kanyang tugon dito. Tahimik na bumukas ang pinto. Isang lalaking malapad ang balikat at kalamnan. Pumasok ka, sigaw niya. Ang kanyang mga braso, na kitang-kitang namamaga mula sa kanyang mahigpit na nakabalot na jacket, ay pumasok at isinara ang pinto sa kanyang likuran. Nasa bulsa pa rin ang kanang kamay niya na para bang may hawak din siyang sandata.
Sa kabilang kamay ay itinulak niya pabalik ang brimmed, summer-like na sombrero na lumubog sa kanyang noo. Dernak, bulalas ni Camberton, tumatalon sa kanyang mga paa. Ang pangalan ng bisitang ito ay hindi maaaring intindihin. Halos araw-araw ay nakalarawan ang kanyang mukha sa mga pahayagan. Siya ay si Anton Tony Dernek, na malawak na inihayag bilang Public Enemy number 1 Nanogram America. Kaya kilala mo ako, ungol ng estranghero, na inilabas ang kanyang panga. And you know there's a 25 grand prize on my skin. Pero, medyo itinaas ng kamay sa bulsa ang coat, wag mong isipin na kukunin mo yan. Tsaka kung magtatrabaho ka para sa akin, doble ang kita ko kaysa dati. Ang mataba at matako na mukha ni Camberton ay may malangis na ekspresyon na kinuha niya bilang isang palakaibigang ngiti. Let's be friends, Aniya, sabay abot ng kamay sa pagtanggap. Napangisi si Dernak sa gilid ng kanyang bibig, hawak ang malalawak na daliri ng abogado sa kanyang sariling kamao na parang ham. Okay, now you're my mouthpiece and you better be good. That's what I want. You want a drink too, my boy. Umupo ang dalawang lalaki sa tapat ng isa't isa at nag-usap, ibig sabihin, nagsalita si Dernak. Nakikinig lang si Camberton at pinagmamasdan ng abogado na sunod-sunod na iniinom ang inumin ng kanyang bisita mula sa isang bote ng whiskey na nakapatong sa convenient magazine table. Samantala, ginaya ni Camberton ang tamang antas ng pagkakaunawaan. Dalubhasa siya dito. Iyon ay kung paano niya natutunan ang maraming bagay na nangangailangan ng undercover na kagamitan tulad ng isang lihim na telepono. Ang hinuhuli na si Dernak ay tila sabik na ilabas ang kanyang pasanin sa mga abogado. Para sa lahat ng kanyang kadakilaan at reputasyon bilang isang matigas na tao, malinaw na natatakot siya. Siya ay nakakuha ng labis na katanyagan para sa kanyang kapayapaan ng isip. Nabubuhay sa pamamagitan ng baril, natatakot siya sa kamatayan sa pamamagitan ng baril. Bawat kamay ng lalaki ay laban sa kanya. Nagbuhos siya ng isa pang inumin at sinabi. Nakilala ko si Hoten mga 6 na buwan na ang nakalilipas sa Minneapolis. Sumali siya sa aking gang at gumawa kami ng ilang trabaho, ang mga pagsalakay sa payroll sa street. Louis, hindi naging maayos ang huli doon. 3 sa aking mga anak ang napatay. Naaalala ko ang pagbabasa tungkol dito, sabi ni Camberton, ngunit hindi ko alam na naroon si Hoten o nandoon ka. Walang nakakaalam ngayon. Napatay si Hoten at 2 iba pa kaninang umaga. Dinilaan ng tulisan ang kanyang labi. Muntik na akong sumama sa kanya, pero may kutob ako. At saka, bakit ako magsasamantala kung mayroon na akong mahigit 100 engranding halaga ng salted goods? Ang bahagi nito ay kay Hoten. Pero patay na siya at ang iba pang grupo na hindi namatay ay nasa kulungan. Kaya walang ibang makikipaghiwalay kundi ikaw. Magkano ang gagastusin ko para makaalis ng bansa? Naningkit ang malababoy na mga mata ni Camberton habang nakatingin sa kanyang bisita. Kaya ba talagang magtago ng napakaraming pagnakawan ang gayong sakam na tao? Ibibigay ba niya ang kalahati, 3 kapat nito para iligtas ang kanyang balat? Kumpiyansa ang abogado na ang parehong mga katanungan ay masasagot sa sang-ayon. Ito ay magiging mahirap na trabaho, sabi niya. Ang picture mo na binigay ng babaeng itinapon mo sa pulis ay ilang beses nang naiprint kamakailan kaya ang mukha mo ay kasing sikat ng mukha ni Babe Ruth. Ang mug at description mo ay nakapaskil sa bawat opisina ng police chief, sa bawat detective bureau at agency sa bansa, at sa bawat post office. Ayan, hinuli at pinagbabaril ang mga kamukha ko. Sigaw ni Dernak, anong pagkakataon ang mayroon ako? Isang magandang pagkakataon, sabi ni Camberton, nakatingin ng malapit sa kanyang kliyente. Pero, gaya ng sinabi ko, magiging mahirap at magastos. May mga paunang gastos. Una, kailangan kong kumuha ng isang tao na magpapaplastikan sa iyong sikat na mukha. Pagkatapos, kailangan kong magbayad para sa corrective aid sa rutang dadaanan mo, at impyerno. Bulalas ni Dernak kung nag-aalala ka na makabayad ako dito, 25 grand for starters. Dumukot siya sa bulsa ng kanyang dibdib at inihagis ang isang pakete ng greenback sa kondongen ng abogado. At tandaan, mayroong higit sa 100 engrandi kung saan ito nanggaling. Ito ay ligtas at maayos sa ilalim ng sahig ng Ideal Shoe Repair Shop, ilang block lamang mula rito. Nasinok siya. Pagkatapos, niluwagan ang kanyang dila gamit ang isa pang inumin ng whiskey, sinabi niya, oo, pagmamayari ko ang Ideal Shoe Repair Shop. Ang matandang tagapag-ayos ng sapatos na dapat ay nagmamayari nito ay isang puti lang sa akin. Natuto siyang maging lasing sa kulungan. Alam ba niyang nandoon ang pera?
Ha, hindi naman. Napakatanga ng matandang Fred Miller, hindi niya malalaman ang anumang bagay na mahalaga. Ang alam niya ay minsan akong sama-sama sa mga business meeting kasama si Hottin at ang mga lalaki. Lagi kong pinapadala si Miller na may sapat na pera para maglasing. Minsan doon siya matutulog. Itinaboy ko siya ngayong gabi, iniisip na maaari kaming maglakad doon pagkatapos ng ilang sandali at ayusin ang aming deal. Ngayon ay halos hindi na pag-alitan, ang mga mata ko na mata ng kriminal na abogado ay kumislap ng pera kay Dernak. Mabilis na nag-isip si Camberton. Magkano ang halaga ng pagpapaalis sa kanyang kliyente, marahil ay nasentensyahan ng pagkakulong. Kung may nangyaring mali habang ipinuslit siya palabas ng Estados Unidos. Dahil sa problema, namula ang kanyang bilog na mapurol na mukha. Ang madaling solusyon ay iminungkahi ang sarili tulad ng isang flash. Tiningnan niya ng masama si Dernak. Dahil sa gulat, inabot ng takas ang kanyang baril, ngunit ang abogado, na may matapang at walang humpay na bilis, ay bumunot ng kanyang sariling pistol at nagpaputok bago makatumbok ang isa. Gamulong mula sa kanyang upuan ng Public Enemy No. 1, isang bala sa kanyang ulo. Sa isang malalim na hininga ng kasiyahan, nalalanghap ang bango ng usok ng pulbere, napansin ni Camberton na ang revolver ay nasa kamay pa rin ng kanyang biktima na walang buhay. Ginagawa nitong mas dramatic ang kwento ng pagtatanggol sa sarili. Bumangon siya, nagmamadaling naglagay ng isang pakete ng greenback sa wall safe, binuksan ang pinto, inalis ang whiskey at baso, at pagkatapos ay kinuha ang teleponong konektado sa switchboard ng hotel. Tumawag ka ng pulis, mahinahon niyang sabi. Nabaril ko ang isang magnanakaw. Kamukha niya si Tony Dernak. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga pulis, reporter, at empleyado ng hotel na nagtipon sa suite, pabalik mula sa paglalakad, ay nakinig sa kanyang kapanapanabik na salaysay kung paano nahuli si Dernak sa akto ng pagnanakaw sa isang ligtas na pader. Sinugod niya ako, nakatutok ang baril niya sa puso ko. Ngunit ako ay mabilis sa pag-trigger. Hindi mo ba siya nakita dati? Tanong ng sarhento ng pulis. Never. Ang hula ko sa identity niya ay base sa mga press pictures na nakita ko. Diyos ko, Ginoong Camberton, malabo na sabi ng isa sa mga reporter. Nakakakuha ka ng $25,000 na pabuya. Iyon ang nangyari. Hindi ko naisip ang tungkol dito. Sinusubukan kong protektahan ang aking buhay at ari-arian. Sumasang-ayon ako na malamang nakarapat-dapat ako ng ilang gantimpala para sa pag-alis sa lipunan ng isang mapanganib na mamamatay tao. Ang abogado, na labis na nasisiyahan sa kanyang sarili, pagkatapos ay nag-post para sa hindi mabilang na mga litrato sa pahayagan. Nag-post siya, nakatutok ang baril sa camera, nakaturo ang kanyang daliri sa wall safe, nakipagkamay sa sarhento, sa manager ng hotel, sa mga bellhop. Sa mga chambermaids, kasama ang halos lahat maliban sa kanyang patay na biktima. Kusang loob niyang sinunod ang mga cameramen tulad ng isang malaking mangangaso, tinatanggihan lamang ang kahilingan ng mga gustong tumayo na ang isang paa sa bangkay. Ito, idineklara ng abogado, ay mas mababa sa kanyang dignidad. Nanatili siyang mag-isa hanggang sa madilim na oras bago mag-umaga. Tuwang-tuwang ibinalik niya ang mga dahon ng kanyang direktoryo ng telepono at hinanap ang address ng Ideal Shoe Repair Shop. Narito ito, 672 Elwell Court. Mahigit 4 na block ang layo. Sa maikling distansya. Tinapik niya ang mga revolver sa kanyang bulsa, kumuha ng electric torch sa kanyang bureau, isinuot ang kanyang sombrero, lumabas, at umalis sa gusali sa tabi ng hagdanan sa likod. Bagamat ilang block lamang mula sa maliwanag na sulok ng Clark at Broadway, ang Elwell Court ay isang maliit na gilid na kalye ng mga sira-sirang frame shacks. Ang pinakakupas sa mga ito ay ang numerong 672. Pag-aayos ng sapatos na nakasulat sa magaspang na letres sa salamin ng pintuan sa harapan. Hindi ito ang uri ng lugar na paghihinalaan mo ng $100,000 na mga deposito ng pera. Gayunpaman, tiwala si Camberton na mahahanap niya ang halagang ito. Kilala niya ang kanyang mga manloloko, at tama siyang hinusgahan ni Dernak bilang isang tanga. Walang modernong lock ang tanggang pintong iyon. Madali itong nabuksan ng skeletal key ni Camberton. Sa loob, napansin niya na ang mahihinang sinag ng isang malayong lampara sa kalye ay sumasala sa madilim na mga bintana sa harapan, naglalabas ng dim at madilim na liwanag, ang makinarya at muebles ay naglalabas ng kakaiba at nakaliligaw na mga anino. Naramdaman niya ang kanyang paraan, pumakbang siya pasulong. May nakasalubong ang kanyang tuhod sa kadiliman, na dumaan na may sumisitsit na tunog ng pagdura sa hangin. Dalawang dilaw na mata ang nakatitig sa kanya ng masama.
Kinurap-kurap niya ang kanyang sulo dito, nagmumura sa ilalim ng kanyang hininga sa pusa na nakaarko sa likod nito sa liwanag na nakasisilaw. Inihagis niya ang sinag sa paligid ng silid upang makuha ang kanyang tindig. May pinto sa likod ng shop. Nag-aalalang isinaalang-alang ito ni Camberton habang binuksan niya ang ilaw. Paano kung, ayon kay Dernak, bumalik ang matandang Miller na minsan natutulog sa likod ng tindahan? Nagpa siya ang abogado na tingnan ang silid sa likod na iyon bago hanapin ang pagnakawan. Nakatipto pasulong, ipinatong niya ang kanyang kamay sa doorknob. Habang pinahihit niya ito, dahan-dahan at tahimik, isang kakaibang takot ang sumangubong sa kanya. Ito ay hindi karaniwan dahil, kahit na hindi siya ang pinakamatapang na tao sa mundo, tiyak na hindi siya dapat matakot sa kadiliman at sa galit ng mga mata ng pusa. Iba ang dulot ng dampi ng takot, hindi niya alam kung ano. Nagalit ito sa kanya. Nakalimutan ang kanyang babala, hinailan niya ang pinto upang buksan. Isang malamig na hangin ang bumalot sa kanya, at tuluyan na siyang nabalot ng matinding lamig. Nagkaroon din ng mali dito, ang lamig nitong mainit, Hulyo ng gabi. Kinailangan niya ang lahat ng kanyang lakas upang pigilan ang kanyang matabang laman mula sa panginginig habang nakatingin siya sa silid, ito ay mas mahusay kaysa sa iba. Ang liwanag na dumadaloy sa bintana ay nagmula sa ilaw sa likod ng veranda ng katabing bahay. Ang kinakabahang pagsisiyasat ni Camberton sa silid ay naputol ng isang bagay sa isang madilim na sulok. Parang figure ng lalaking nakahiga sa kama. Kaya, ang matandang sapatero na si Miller, heto siya nakatulog sa kanyang kalasinggan. Ngunit ang amoy na umanib sa mga butas ng ilong ni Camberton ay hindi alak. Ito ay isang bagay na parehong pamilyar, isang bagay na ngayon ay pag-aari dito. Pag-alis ng kanyang mga butas ng ilong at kasabay ng mahigpit na paghawak sa kanyang revolver. Nagsimulang gumapang si Camberton patungo sa natutulog na anyo, pagkatapos ay tumayo ng nakadilat ang mga mata sa takot. Nakaupo ang figure sa kama, at hindi iyon figure ng isang matandang lalaki. Ito ay ang makapal, malawak na balikat na figure ni Tony Dernak, ang pampublikong kaaway na numero 1. Si Tony Dernak, na sa sandaling ito ay lalatag sa isang slab sa morgue ng county, ay nakaupo. Ang mukha ng figure ay tila kumikinang sa isang berdeng phosphorescent na ilaw, na ginawang mas nakakatakot ang sinasadyang pagyuko sa nagulat na abogado. Ang mukha ay binaril sa noo. At ang amoy na dumadaloy sa utak ni Camberton ay ang amoy ng sunog na pulbere. Ang bilugan niyang mukha ay pumuti na. Ang kanyang mga mata ay halos handang lumabas sa kanilang makapal at mataba na mga sako. Iginalaw niya ang kanyang mga labi ngunit hindi makapagsalita ng kahit isang ingay. Ikaw. Sa wakas ay nagawa niyang sumigaw, ikaw, bakit, ikaw, Dernak, pinatay kita ng isang beses at papatayin ulit kita. Itinutok niya ang kanyang baril sa multo. Tila nang inig ang kubo habang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw ang baril. Ang tumutusok na tunog ng mga bala ay tila diretsyong tumagos sa lalaking dahan-daang bumangon mula sa kama at walang humpay na humahakbang patungo kay Camberton. Napaatras ang abogado rito, desperadong nagpaputok. Kahit anong pilit niya, hindi siya makatalikod at tumakbo. Ang kanyang mga mata ay tila na-fasten sa kanyang na may invisible band sa pamamagitan ng isang hypnotic fixation na nagpapahintulot sa kanya upang retreat lamang bilang malayo bilang isa step forward, at hindi higit pa. Umiiyak na galit, inilabas ni Camberton ang isa pa niyang baril at ibinuhos ang laman nito sa wraith. Automatikong hinailan ng nanginginig niyang mga daliri ang mga gatilyo ng mga walang laman na sandata, walang kabuluhan ang pag-click nito. Iyon ay kung paano siya natagpuan ng mga tauhan ng police squad car, na tulala na nag-click sa mga trigger ng dalawang walang laman na baril. Ang putok ng baril ay nagpagalit sa mga kapitbahay, at sa loob ng 3 minuto ng unang putok ng unang baril, dinala ng matanda ang kotse sa numerong 672. Ang walang buhay na katawan ng matandang Fred Miller, na puno ng mga bala mula sa mga pistola ng mga abogado, ay nakahiga sa kama. Iyon lang ang nakita ng mga pulis at iyon ay si Horace G. Camberton, ang dating sikat na kriminal na abogado. Isang naglalaway na baliw na nagpipindot ng revolver na parang automat. Malamang na hindi siya lilitisin para sa pagpatay sa matandang tagapagsapatos dahil hindi niya naiintindihan ang kanyang ginawa.
Sa isang asylum para sa mga baliw na kriminal, nakaupo siya sa kanyang silid, iginiit na siya at si Dernak lamang ang nakatira sa likod na silid ng numero 672. Ilang tao ang pinapayagang bisitahin ang sirang abogado. Wala siyang pakialam na gawin ito dahil, gaya ng inilalarawan ng mga awtoridad, ang hitsura ng kabaliwan na gumagapang sa kanyang mukha sa pagitan ng mga pagitan ay napakasama na ang pinakamatigas na tagamasid ay nanginginig sa paningin nito. Ang mga pagitan ay nagiging mas at mas madalas. At, kung ang maliwanag na pagdurusa na nararanasan niya sa mga panahong ito ay isang permanenteng kondisyon sa pag-iisip, hindi na kailangang parusahan pa si Horace L. Camberton para sa kanyang mga krimen.